Kinabukasan, pareho kami ni Lindon na tanghali na nang nagising. Dahil sa magkatabi kami matulog, kaya naman madaling araw na yata kami natapos sa pagkikwentuhan. Sa tingin ko nga ay hindi talaga natapos. Nakatulog na lang kami sa sobrang antok sa pagkikwentuhan. Noong magising kami ay kami na lang din ang hindi pa nakakapag-almusal. Sina May at Janet ay nakaligo na rin. Habang nag-aalmusal ay patuloy kami sa pagkikwentuhan tungkol sa aswang. Siyempre, ako naman ay ibinida ko ang karanasan namin ni May sa Capri. Lumabas pa nga si Lindon upang silipin ang puno. Baka naroon pa raw ang Capri. Sabi ko naman na wala na roon. Pinatay na raw ni Lola. Kaya nga namatay na rin ang mismong puno na tinitirhan ng nilalang na iyon. Pasado 11:00 nang sinabi ni Lolo, "Ano? Gusto niyong maligo sa irigasyon?" Sabi naman namin, "Sige po, Lo." "Oh, sige na. Magbihis na kayo ng panligo. Huwag na kayong magdala ng bihisan. Malapit lang naman yun dito. Doon tayo sa medyo itaas na bahagi para hindi pa napapaglubugan ng mga kalabaw. Magbaon kayo ng tubig inumin. Hindi ligtas na inumin ang tubig na iyon. Dadaan na lang din tayo sa panaderya para makabili ng tinapay at nang may baon tayo." Mahabang wika pa ni Lolo. Tuwang-tuwa naman kami. Dahil unang beses namin iyon ni May na mararanasan. Kahit mainit na ang araw ay wala kaming pakialam. Si Lolo naman kasi namin ay medyo may pagka-cowboy kaya hindi uso ang kaartihan sa kanya. Matapos bumili ng tinapay ay nagsimula na kaming maglakad. Patungo ang direksyon doon sa bahay ni Lolo Igme. Iyong kumpare ni Lolo na dinaluhan niya ng kaarawan kung saan ako ang sumundo sa kanya. "Lo, sabi ni Lolo Igme, punta daw ako minsan sa kanya at bibigyan niya ako ng pinya at kung ano pang prutas na meron siya." Sabi naman ni Lolo, "Ah, ganun ba? Di daanan na natin." Noong naroon na kami sa tapat ng bakuran ay agad nagtawag si Lolo ko. "Paring Igme, nariyan ka ba?" Sumagot naman iyon. "Oo pare, narito ako sa likod. Punta ka na lang dito." Nagsipasok na nga kami sa bakuran. Sabi naman ni Lolo Igme, "Abay, ang dami ko palang bisita. Meron pang magagandang dalagita. Anong pangalan mo, iha?" Tanong pa noon sa kakambal kong si May. May po." "Kaninong anak ka naman?" "Kay Nympha po." Sabi ko naman, "Lolo Igme, kakambal ko po siya." Ganun ba? Kaya pala magkahawig talaga kayo." Nagsalita naman si Lolo Mayong. "Igme, nagsabi ka raw dito kay Jude na bibigyan mo siya ng pinya kapag bumalik siya dito." Sabi naman ng matanda, "Sus, yun lang ba? Walang problema, ang dami-dami dyan. Halik kayo dito sa unahan." Sumunod na nga kami sa paglalakad sa kanya. "Ilan ba ang kaya niyong ubusin?" Sabi naman ni Lolo, "Pahingi na lang siguro ng 2. Sakto na iyon at kung may matira man, iuwi na lang namin sa bahay." Agad namang nag-harvest ng 2 pirasong pinya ang matanda. "Lo, pahingi na rin kami ng asin para may sausawan kami para dyan." Wika pa ni May. Nagbiro naman si Lolo namin. "Walang asin yan si Igme, takot yan sa asin eh." Sumagot naman ang matanda. "Sira ulo ka, Mayong. Anong tingin mo sa akin, aswang? Ayoko lang ng mga pagkain na masyadong maalat dahil nahihirapan ako umihi kung minsan. Teka iha, saglit lang at ikukuha kita ng asin. May asin naman ako dito pero konti lang." Pumasok na nga ang matanda at binigyan kami ng asin na inilagay sa lata ng sardinas. Malinis naman iyon at tuyo dahil hinuhugasan at pinapatuyo niya raw talaga para meron siyang magamit.
Humiram na rin si Lolo ng itak para may magamit siya sa pagbabalat ng pinya pagkarating namin doon sa aming pupuntahan. Nagpasalamat naman kaming lahat kay Lolo Igme bago umalis. Pero noong papalis na kami ay lumapit si Lolo Igme kay Lolo Mayong tapos sinabing, "Uy, Mayong, bantayan mong maigi itong mga apo mo. Narito sila ngayon. Napakadalas nilang magdaan sa bahaging ito." "Ha? Ano ginagawa nila dito, Igme? Bawal silang tumawid sa boundary sabi pa ni Lolo ko. Sumagot naman si Lolo Igme, "Wala kasi si Alfonso, kaya malaya silang magliwaliw nang hindi natatakot. Kaya mag-iingat na lang kayo." "Oh, sige pare, salamat sa babala." Wika pa ni Lolo ko kay Lolo Igme. Habang naglalakad ay nagtanong ako kay Lolo, "Lo, tungkol saan yung sinasabi ni Lolo Igme?" Sabi niya naman, "Naalala mo iyong sinabi kong mga aswang na taga-kabilang baryo? Madalas na raw magpunta sa bahaging ito. Wala kasi si Alfonso, iyong antingero na kaibigan din namin na mahilig tumugis ng mga aswang. Kaya malaya sila ngayon na magpunta dito at maghanap ng kanilang mabibiktima." Nagsalita naman si May, "Halalo, huwag na kaya tayong tumuloy." Sumagot naman si Lolo, "Ano ba kayo? Kasama niyo naman ako at meron akong itak. Kaya magdadalawang isip sila na lapitan kayo. Basta wag lang din kayo masyadong lalayo sa akin at wag din masyadong maingay pagkarating doon." "Opo," sagot pa namin. Dahil sa babala sa amin ni Lolo kaya tila nawala na ang excitement namin sa aming paliligo sa irigasyon dahil natatakot na kasi kami. Pagkarating doon ay nagsiupo lang kami sa gilid. Nasa 1 metro ang lapad noong kanal ng irigasyon na dinadaluyan ng malinis na tubig. Si Lolo naman ay nagsimula na sa pagbabalat ng pinya. Sina May at Janet naman ay umupo sa gilid mismo noong irigasyon at isinasawsaw ang paa sa tubig. "Ate May, ang lamig ng tubig, no? Tamang-tama ang init ng panahon. Pawis na ako." Wika pa ni Janet. "Oo nga, tara maligo na tayo." Sagot naman sa kanya ni May. Nang magsalita si Lolo, "Hintayin nyo na muna na matapos ako sa pagbabalat para mabantayan ko kayo. Kumain na rin muna tayo nitong pinya bago magsiligo." Kaya lumapit na lang uli ang dalawa sa pwesto namin at naghintay na matapos si Lolo. Noong mabalatan at mahiwa na ang pinya, ay inilatag na iyon ni Lolo. Kanya-kanya na kami ng dampot. Ang tamis ng pinyang iyon, hindi masyadong maasim. Kaya enjoy na enjoy ako pati si May. Matapos namin makaubos ng tigdalawang hiwa, ay sinabi ni Lolo na sige na raw magsiligo na kami. Bigla namang may lumapit na 2 matanda. Isang lalaki at isang babae. May inaalok sila kay May na kakanin. Sabi naman ni Lolo, "Hindi po, may baon kaming prutas at tinapay." Pero hindi pinapansin ng matatanda si Lolo. Pinipilit talaga si May na bumili raw sa kanilang paninda. Hanggang sa nakita kong dinampot ni Lolo ang itak sabay sabing, "Mga bingi ba kayo? Sabi ko sa inyo hindi siya bibili. At sinabi ko rin sa inyo na meron kaming baon. Hindi pa rin kayo magtigil." Nahinto sa pangungulit ang 2 matanda at masamang nakatitig kay Lolo. Si Lolo naman ay nakipagtagisan ng titig sa kanila. Para silang nagpapatagalan na hindi kumukurap. Hanggang sa hinawakan na ng matandang lalaki ang kasama niya sa braso at hinila na papalayo. Sabi naman ni Lolo, "Makinig kayo mga bata. Huwag na huwag kayong bibili ng kahit anong klaseng pagkain na inaalok sa inyo. Kahit bigay ay huwag niyong tatanggapin. Kung meron man kayong gustong kainin, sabihin niyo sa akin, ako ang bibili para sa inyo. Para siguradong doon tayo bibili sa malinis at walang patibong. Maliwanag ba?" "Opo, Lo." Sagot naman naming lahat. Tapos sinabi ni Lolo na maligo na raw kami
dahil uuwi na rin kami pagsapit ng pasado 12:00. Hindi raw maganda na manatili sa ganoong lugar kapag katanghalian dahil naglalabasan ang mga laman lupa na gustong paglaruan ang mga tao, lalo na kapag mga bata. Kaya agad na kaming nagseryoso sa aming paliligo. Nagpapaanod kami mula sa medyo mataas na bahagi paibaba, pero hindi naman sobrang layo. Dapat kita pa rin ni Lolo. Noong naging tirik na nga ang araw ay nagsabon na kami at nag-shampoo dahil sabi ni Lolo na uuwi na kami. Masaya kaming naglalakad papauwi dahil kahit hindi yun maghapon ay na-enjoy rin naman namin ang tubig. Nakapagmerienda pa kami ng tinapay bago naglakad papauwi. Pagkarating sa bahay ay hindi na namin ikinuwento kay Mama ang tungkol sa mga nangyari. Naisip kasi namin ni May na lalo lang kami hindi papayagan ni Mama kung sa tuwing uuwi kami ay meron kaming kwentong hindi maganda. Matapos makapagtanghalian ay agad na kaming nagsitulog. Napagod rin kasi kami sa paliligo at sa paglalakad. Noong magising ay naabutan namin si Mama at si Lola na nagkakayod ng buko sa kusina. Iyon daw ang merienda namin. Nilagyan lang ng yelo at condensed milk, tapos iyon na. Kinagabihan noon, maliwanag ang buwan. Biglang sinabi ni Tito Norman, "Ano, gusto niyong manguha tayo ng gagamba?" Sabi ko naman, "Sige po, Tito." Agad ding sumang-ayon si Lindon, kaya kumuha ng 2 kahon ng posporo si Tito at ginawan ng kwarto-kwarto sa loob. Gamit ang pinabilog na dahon ng saging, doon daw ilalagay ang makukuha naming mga gagamba. Ayaw pa sana pumayag ni Mama, pero ang sabi ni Tito, hindi naman kami lalayo. Doon lang din sa may masukal na bahagi, hindi kalayuan sa daan. Para naman daw may maging libangan kami ni Lindon. May dala kaming 2 flashlight noong umalis. Habang naglalakad kaming tatlo, ay iba't ibang uri ng huni ang naririnig ko. Todo kapit naman ako sa damit ni Tito. Sabi naman ni Tito na wag raw akong matakot dahil hindi naman iyon aswang. Mga palaka lang at mga insekto. Nakakaapat na gagamba pa lang kami na nakikita nang biglang may dumaan sa itaas namin na isang malaking ibon. Bigla akong kinilabutan. Sabi naman ni Lindon, "Tito Norman, umuwi na tayo. Mukhang aswang na yang paikot-ikot sa atin eh." Sabi naman ni Tito, "Oo nga, huwag kayong magpapahalata para hindi tayo habulin. Kunyari na lang hindi natin siya nakita. Pero maglalakad tayo papabalik." Habang naglalakad kami ay wala talaga sa paghahanap ng gagamba ang atensyon ko dahil kinakabahan na ako. Panay na ang lingon ko sa likuran at sa itaas, ganon din si Lindon. Hanggang sa biglang napahinto sa paglalakad si Tito Norman. Magtatanong sana ako sa kanya kung bakit. Pero dahil sa pagiging tahimik ng buong kapaligiran, kaya dinig na dinig ko ang isang garalgal na boses na umaangil. Pero hindi iyon angil ng hayop. Parang angil na gawa lang ng isang tao. Medyo paus nga lang. Itinutok ni Tito Norman ang hawak na flashlight sa unahan. Ganon din ang ginawa ko. Ako kasi ang may dala ng pangalawang flashlight namin. Kitang-kita ko ang isang tao na may mahabang itim na buhok, pero magulo at nanlalagkit. Ang mukha niya naman ay parang nawasak na mukha ng hayop. Mahirap ipaliwanag kasi kulubot ang balat sa mukha tapos nakanganga pa ng malaki. Bigla kaming hinawakan ni Tito Norman sa kamay sabay sabing, "Lindon, ilawan mo ang unahan natin! Tumakbo na tayo!" Mabilis na nga kaming nagtakbuhan. Hindi ako makasigaw dahil sa sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Parang ang hirap na ngang huminga. Nagtuloy-tuloy kami sa pagtakbo kahit naroon na kami sa may kalsada. Pero imbes na papunta sa direksyon ng bahay namin,
ay pakabila ang aming naging takbo hanggang sa makarating kami sa tindahan nila Aling Carmen. Agad naman lumabas ng tindahan ang asawa nito na si Mang Pilong. "Anong nangyayari sa inyo, Norman? Bakit kayo nagtatakbuhan?" Tanong pa noon kay Tito. "Hinahabol po kami ng abat sa talahiban." Ano ba kasing ginagawa niyo roon sa talahiban? Alam niyo namang sa kabilang bahagi lang noon ay teritoryo na ng kabila. Sumagot naman si Tito kahit hingal na hingal. "Sinamahan ko lang po ang dalawang ito na manguha ng gagamba." Tumawa naman si Mang Pilong. Para pala kay Manila boy. May nakuha ba kayo?" "4 lang po." "Sige, doon mo sila samahan sa likuran ng bahay namin. Doon sa mga kalamansi ni Carmen. Marami ang gagamba roon. Tapos kapag nakakuha na kayo ng marami, bumalik na kayo rito agad. Ihahatid ko na kayo pa uwi." Wika pa ni Mang Pilong, kaya natuwa na rin ako. Iyong likuran ng bahay na sinasabi niya ay nakabakod. Taniman pala iyon ni Aling Carmen ng iba't ibang gulay. Marami ring kalamansi. May bahagi rin na meron pang mga talahib. Kaya nakakuha rin kami ng 5 pirasong gagamba doon. Tapos sinabi ni Tito Norman na ayos na raw iyon. Pagkabalik namin sa harapan ng tindahan ay naroon si Mang Pilong. May hawak na sulo. Tapos may itak na nakatali sa kanyang tagiliran. Ihahatid niya nga raw kami. Napag-alaman ko na barangay kagawad din pala si Mang Pilong. Isa siya sa namumuno tuwing may mga ronda sa gabi para mangilag ang mga taga-kabila na dumayo sa lugar namin. Pagkarating sa bahay ay hindi uli kami nagkwento ni Lindon. Kumain muna kami. Tapos nagpuyat na gumawa ng mas magandang kulungan para sa aming gagamba. Isa iyon sa nakakatakot pero masayang karanasan ko noong kabataan ko sa probinsya nila Mama. Matagal-tagal po na naging tahimik ang buhay ko noon dahil nakaramdam ako ng takot kaya hindi na rin muna ako gumagala sa gabi. Tapos pagkalipas lang ng ilang linggo ay nagsimula na rin naman ang pasukan. Kaya focus na ako sa pag-aaral. Sa susunod na bahagi ng kwentong ito ay tungkol naman sa naging karanasan ni Lola noong may pinuntahan siyang buntis na papaanakin. Kasama niya noon si Tito Norman. Hanggang dito muna po ito. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong kwento kahit medyo matagal bago ko masundan. God bless po. Mag-iingat kayo palagi. At hanggang sa muli.